Sama-sama tayong magiging karakli. Nakatayo at nag-uusap lang ang tatlong yan sa gilid ng kalsada sa Pagsanhan, Laguna. At maya-maya biglang sinaksak sa dibdib nang nakasuot ng itim ang kausap niya na isa palang small town lottery collector. Dead on arrival sa pagamutan ang biktima. Tumakas ang suspect pero naaresto rin siya sa ikinasang manhunt operation. Base sa investigasyon, utang ang motibo sa krimen. At ayon sa suspect, sinisingil niya ang biktima sa utang nitong 2,000 pesos. Pero pinagmumura raw siya ng biktima kaya niya sinaksak. Mahaharap ang suspect sa reklamong murder. Bago sa saksi, may ipatutupad na dagdag toll sa NLEX simula sa March 2 ayon sa Toll Regulatory Board. 5 pesos hanggang 15 pesos ang toll hike sa NLEX Open System, depende sa klase ng sasakyan. Mula po yan sa Balintawak hanggang sa Marilao, Bulacan at kasama rin ang Caloocan at Mindanao Avenue exits. Ang kabuuan naman ng NLEX mula Balintawak hanggang Santa Ines sa Pampanga may dagdag na 57 hanggang 171 pesos. Ayon sa TRB, ang toll hike ay base sa petisyon ng NLEX noong 2022 na hindi napatupad noong 2023. Layon din itong mabawi ang mga nagastos sa pagsasaayos ng mga daan. Mga kapuso, isa pang bago sa saksi, bumagsak ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela ngayong gabi. Sa panayam ng Super Radyo DZBB, sinabi ng hepe ng Isabela PDR-RMO na bumagsak ito matapos dumaan ng isang dump truck. 6 ang dinala sa ospital, kabilang ang isang bata. Hindi naman makita ang driver ng dump truck at sa post ng DPWH Cagayan Valley, pinayuhan nito ang mga motorista na magdoble ingat. At patungo na rin daw sa lugar ang mga tauhan ng DPWH Regional Office para magsagawa ng assessment at para maglatag ng hakbang para sa kaligtasan ng publiko. Iniimbestigahan ng mga pulis sa sangkot sa pagtugis sa suspect sa pamamaril sa isang babae sa Caloocan. Ang babae natagpo ang patay sa kanat. Ayon sa nagrereklamong pamilya, sa pilitang pumasok ang mga pulis sa kanilang bahay at sinira pa ang kanilang gate. Saksi, si Bea Penla. Wala ng buhay at may 2 tama ng bala ng baril sa ulo. Ganyan na datna ng 34 anyos na babae sa isang kanal sa Avocado Street sa Camarin, Caloocan noong Martes. Hinala ng pulisya, iniwan ng suspect sa kanalang bangkay matapos siyang barilin. Natagpuan na lang namin yung victim doon sa may kanal. Yung bangkay na lang po, ma'am, ang na-recover natin doon sa crime scene. Ang tinitingnan natin mga motibo dito, ma'am, is drug-related. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng pulisya at agad pinuntahan ang isang bahay. May lumutang po na witness po natin na nagtuturo kung saan tumakbo po yung suspect. Pero naging mainit ang sagutan ng mga pulis at ng mga nakatira sa bahay base sa mga viral video sa social media. Tinanggalin yung pinatay, dito rin tumakbo yung pumatay, ha? Po, dahil saan po kayo lahat? Nuksan na nga po lahat eh. Kaya tago ka ba? Kaya Bakit po nagagalit ka? akit, hindi po kami, alam mo, makigalit ako kasi sorbo po kayo sa amin. Tinan niyo po ginawa niyo sa amin, no? Ayon sa uploader, sa pilitang pumasok sa bahay nila madaling araw kahapon ang mga pulis. Oh, welcome na welcome kayo dyan. Akit po dyan, wala po problema. Hindi po. Total, nag-istorbo na rin lang kayo sa amin eh. O, akitin niyo hanggang doon. Para naman napaka-criminal yung hanapin ninyo. Criminal po talaga. Oh, kaya nga eh. Pumatay nga eh. Oh, kaya nga po. tumakbo. Akit nga po. Akit nga po. Ano iniiyak mo? Ay, kaya nga po. Akit nga po. Hindi kami naninigaw, kayo naninigaw eh. Nasira pa umano ng mga pulis ang kanilang gate. Wala na akong pampagawa ng gate, oh. Yung ginawa ninyo pati sa gate. Depensa ng pulisya, walang iligal sa kanilang ginawa. Pagpasok naman namin, ma'am, doon sa lugar, open naman po yung gate. Wala naman po kaming sinira. Wala po kaming nasaktan. Ang hinanap lang po namin doon is yung suspect po, ma'am. Wala pong illegal na nangyari doon po, ma'am, kasi hot pursuit yung ginawa po namin. Ipinaliwanag din nila ang isa pang video kung saan may kinakalkal na bag ang isang pulis. Tinanong po namin yung mga tao doon sa area. Ang sagot nila sa amin, ma'am, hindi nila pagmamay-ari yung isang bag.
Kaya tinignan ng isang kasama ko po yung bag kung sino yung may-ari nun. Baka andun na yung baril na ginamit sa krimen. Pero wala po kaming kinuha ng mga gamit doon po. Naisauli na rin daw ang bag sa may-ari na nag-claim nito sa police station kahapon. Ayon sa Northern Police District, iniimbestigahan na ng Caloocan City Police ang insidente. Aalamin kung nagkaroon nga ba ng mga paglabag ang mga pulis sa kanilang hot pursuit operation. Nirelieve rin muna sa pwesto ang mga sangkot na pulis habang gumugulong ang investigasyon. Sinusubukan pa namin makuhanan ng pahayag ang uploader ng mga video, pati ang iba pang mga sangkot na pulis. Para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinla, ang inyong saksi. 8 kabilang ang 3 bata ang patay matapos matrap sa inuupahan nilang bahay sa Quezon City. At sa Las Piñas, nagkasunog din. Saksi, si Maki Pulido. Pasado 1:30 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog sa paupahang ito sa barangay San Isidro, Galas, Quezon City. Umabot lang ng first alarm ang sunog na idineklarang fire out matapos ang mahigit 40 minuto. Mabilis man naapula ang apoy, 8 ang namatay. Bandang alas 9 ng umaga, isa-isang inilabas ang mga body bag na ito. Kabilang ang 3 bata. Edad 2 ang pinakabata. Ayon sa QC, DRRMO, 6 sa 8 nasawi na trap sa second floor. Sa taas po talaga nang galing mga apoy. Second floor po, kasi paglabas po namin halos matupok na po yung second floor. Ayon sa mga nangungupahan, tanging ang gate lang na ito ang maaaring gamiting exit. Walang ibang exit point dahil kung nakikita nyo naman, lahat ng mga bintana, pati na yung balcony, ay natatakpan ng mga grill. Sa Fire Code of the Philippines, ang mga paupahan dapat may mga fire exit na mabilis at ligtas na magagamit sakaling may sunog o emergency. Ang bilang ng fire exit depende sa dami ng mga nakatira sa gusali. Bawal itong ikandado tulad ng grill sa balcony ng nasunog na paupahan. Kung hindi raw nakakandado ang grill sa balcony ng nasunog na bahay, maaaring nakaligtas ang mga biktima. Sa mga paupahan na ganun, dapat may mga fire exit tayo, which is may nakita naman kami, however, nakapadlock. So, yung mga responding units natin para makapasok is binolt cutter pa nila. Mula sa labas, mukhang isang bahay lang ang nasunog. Pero hinati-hati raw ito para mapaupahan ang 11 pintuan. 5 sa baba, 5 sa second floor at 1 sa third floor. Sabi ng BFP, hindi ito nakadisenyo para paupahan. Ang mga paupahan dapat may permit mula sa LGU at bago makuha ito, i-inspeksyonin ng Bureau of Fire and Protection kung sumusunod ang istruktura sa Fire Code of the Philippines. Sa ngayon po, ongoing kami ng case build up para makita namin lahat yung mga pwedeng violation na nangyari para managot naman at magkaroon ng hustisya. Diyos ko, bumbero! Las Piñas! Diyos ko, my God! Sa Las Piñas, 4 na bahay ang nasunog sa isang subdivision sa Pulang Lupa 2. Ayon sa isa sa mga residente, nanunood siya ng TV nang maamoy na tila may nasusunog na kuryente. Malakas yung hangin, yung bahay namin sobrang luma. Tapos yung mga wiring kasi sobrang luma na parang siguro doon nagsimula talaga siya. Nasugatan sa braso ang tanod na fire volunteer din ng barangay. Sa sobrang lakas ng hangin, sumobra po yung lakas din ng apoy. Kaya tumawid po siya sa ibang kabahayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Sa gitna ng patuloy na laban ng Quezon City kontra dengue, binabantayan din ang pagdami ng kaso ng tigdas. Saksi, si Oscar Oida. Mula January hanggang February 26 ngayong taon, 57 kaso na ng tigdas o measles ang naitala sa Quezon City. Mas mataas ang bilang na ito kung ikukumpara noong 2024. Ang confirmed cases dito ay nasa 20. No? Ibig sabihin, napadala na kuhaan natin ng dugo at napadala natin sa RATM for testing. So, nag-confirm yung ating diagnosis dun sa kanila. Ang mga kaso ay nakikita sa mga bata, no? Less than 1 year old. Wala namang naitalang nasawi. Kagandahan sa magandang surveillance system. So, nare-report sila agad, nakikita sila agad sa community, at namamanage ng maganda. So, yun kasing pinaka-importante doon. Ang nakikita raw na dahilan kung bakit tinatamaan ng tigdas sa mga bata
ay dahil hindi sila nabakunahan kontra rito. Walang mga bakuna yung mga bata. So, na-miss nila yung pagpapabakuna. No? So, ang malaking porsyento dun sa mga nakita natin na inimbestigahan natin, nasa 32% of those na pwede nang bakunahan ay wala talagang bakuna, no? Kahit isa. Kaya paalala ng mga eksperto sa mga magulang, mainam na mabakunahan agad ang anak. Pwede naman daw ito ulitin basta't may pagitan ng mahigit 1 buwan mula ng huling bakuna. Dapat din daw bantayan ang mga sintomas ng measles para maagapan ito. Una, lalagnatin yung anak, tapos merong ubosipon, tapos yung conjunctivitis o yung nagluluha yung mata. No? So yun. Tapos magkakaroon ng mga rashes sa katawan. Pagka ganun, dapat madala na sa health center, matignan, mamonitor kasi usually ayaw natin tumuloy sa pneumonia or other serious illness yun. Sa Amerika, isang bata mula sa West Texas ang nasawi sa tigdas. Unang naiulat na pagkasawi dahil sa tigdas doon sa nakalipas na dekada. Sa pahayag ng Texas Health Department, hindi siya nabakunahan kontra rito. Mahigit 100 na ang naitalang kaso ng tigdas sa West Texas. Karamihan rito ay mga bata at hindi bakunado. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Sa July 30, posibleng simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay po yan sa panukalang timetable na inilabas ni Senate President Cheese Escudero. Saksi, si Mav Gonzalez. Hindi minamadali at hindi rin dinedelay. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, ang mga hakbang na ginagawa ng Senado kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi tugon sa anumang panawagan ng ibang grupo o personalidad. We are not delaying it, excuse me. We are simply proceeding with it legally, constitutionally, and in accordance with law. For us not to follow the law will in fact create more delay or more opportunities for either party to go up, question the proceedings we're undertaking, which will in turn result in more delay. Sa timetable na ipinanukala ni Escudero, pagbalik ng sesyon sa June 2, ipepresenta ng mga kongresistang magsisilbing prosecutors ang articles of impeachment. Aaprubahan naman ng Senado ang revised rules of procedure para sa paglilitis. Sa June 3, manunumpa ang senator judges. Pwede na rin pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. Lahat ng yan mangyayari bago mag-adjourn ang Kongreso ng June 14. Mula June 14 to 24, ang palitan ng pleadings ng prosekusyon at nasasakdal na susundan ng 1 buwang pre-trial. July 28 magbubukas ang sesyon at 1 araw matapos nito, manunumpa ang mga bagong halal na senador bilang bahagi ng impeachment court. July 30 ipinanukala na simula ng paglilitis. Aaprubahan pa ng Senado ang timetable na ito. Sa proposed calendar ng impeachment, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon gagawin ang impeachment trial, habang alas 3 ng hapon naman magsisimula ang sesyon ng Senado. Iba ito dun sa nangyari ng corona impeachment na alas 2 ng hapon nagsisimula ang trial at walang time limit. Kung meron kaming sesyon, hindi namin pwedeng isuspended animation ang legislative work ng Senado, lalo na pag-uusapan dyan yung pinaka-importanteng piraso ng legislasyon na dapat ipasa ng Kongreso, ang taon ng budget. Ayon kay Escudero, sa ngayon wala raw planong magpatawag ng caucus o pribadong pulong ng mga senador. Pero mag-uusap daw sila ng nagmungkahi nito na si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ano mang mapag-usapan namin, ganun din naman yun. Hanggat hindi kami nagre-resume, baliwala din at walang mangyayari. And unless all are actually available, then we can call one. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Sumailalim sa operasyon ang 14 anyos na Chinese student na dinukot at pinutulan pa ng daliri ng kanyang mga kidnapper. Ayon po sa ina ng biktima, wala silang kinalaman sa pogo at sa kanyang palagay, ang kanilang driver ang totoong target ng mga suspect. Saksi, si June Veneracion. Sa sasakyang ito na natagpuan sa Bulacan noong February 21, nakitang patay ang driver ng kinidnap na estudyanteng Chinese. Ang 14 anyos na biktima, nasagip sa Parañaque noong Martes ng gabi. Sumailalim siya sa surgery
matapos putulan ng daliri ng mga kidnapper. Ayon sa anti-crime advocate na si Teresita Angsi, maayos na ang lagay ng biktima. He appears much better than the mother. She saw naman the boy is no longer in pain. So sabi niya, she's calmer now. Sabi ng ina ng biktima sa panayam ng Chinese news website na Fei Long Wang, nang sunduin ng kanilang driver ang binatilyo mula sa pinapasokang eskwela sa Taguig noong February 20. May bumangga sa likod ng sasakyan, kaya bumaba ang driver para tignan. Pero naglabasan din ang mga nakasuot umano ng damit ng PNP at dinukot ang estudyante. Itinanggi ng ina na sangkot sila sa Pogo. E-commerce daw ang kanilang negosyo. Hinala ng ina ng biktima, ang driver ang target ng mga suspect dahil madalas daw itong mag-post sa social media na pinalalabas na siya ay mayaman. The way he was killed talagang showed na the kidnappers wanted to silence him immediately so that there's no trace back to them. Pero sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, ang driver na isang buwan pa lang nagtatrabaho sa pamilya, posibleng kasabwat sa pagdukot. Base sa na-recover na cellphone niya matapos siyang patayin. Yung cellphone ng driver, nung binuksan, ay lumabas yung mga conversation nila. Criminal talagang kausap mo, criminal rin ang hatol sa'yo. So, para walang weakling, pinatay kami yung driver. Tinutugis pa ang mga kidnapper, pero mismong si Rimulya rin ang nagsabi na nasa likod ng pagdukot ang Chinese national na si Wang Danyu alias Bao Long. Siyang nakuhang namaril sa kapwa niya Chinese sa isang restaurant sa Makati nitong October 17 lang. Related sa business, pero dahil po napag-alaman na parehong mga Pogo worker yung mga involved, yun po ang naging nangyari po. Noong buwan din na iyon, nasampahan ng kasong murder si Wang Danyu at bumuo ng tracker team ang Makati Police para tugisin siya. Pero agad daw itong nakalabas ng NCR kasunod ng krimen. Bagamat wala pong record na nakalabas po siya ng bansa po. Hinihintay na lang ng Makati Police ang resolusyon ng piskal kaugnay sa kaso. Bukod pa dyan ang isinampang kidnapping case ng Pasay Police at mga kasong kinaharap ni Bao Long sa ibang bansa, kabilang sa China kung saan wanted siya. Siya pa ay isang pugante sa kanila pong bansa na kung saan ay involved din po siya sa mga kidnapping incidents doon, ma'am. Kaya po nasa watchlist po siya ng Bureau of Immigration and meron din po siyang call departure order. Ayon sa Makati Police, taong 2019 dumating sa bansa si Bao Long mula sa Thailand. Sabi ng PAOK, posible ring sangkot sa pagdukot ang mga tinatawag na Pogo enforcers o yung mga nakatoka noon na mandukot at manakit ng mga Pogo worker na ayaw sumunod sa kanila. Ako kasi, looking at the videos na kumakalat, how they treat yung mga victims nila, yung mga kidnap victims, it points to modus operandi na ginagawa ng mga Pogo enforcers. They were trained na ganun ang gawin. Some of them nga are with military background or police background. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. 2 Chinese boss ang kasama sa mahigit 400 inaresto sa Pogo na ni-raid sa Pasay kahapon. Ang 2 dayuhan may kinalaman umano sa mga Pogo na dati nang ni-raid ng mga otoridad. Saksi, si Salima Refran. Sa mahigit 400 inaresto sa raid sa dating Pogo na nagpatuloy pa rin ang operasyon sa Pasay. Ilan ang may koneksyon umano sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, ang ni-raid na Pogo noong June 2024 at iniuugnay sa mga personalidad gaya ni Alice Guo at Cassandra O. Isa sa mga Chinese na hinuli sa Pogo sa Pasay, Chinese boss sa sangkot umano sa prostitusyon sa Lucky South 99. Ang isa pang Chinese boss na naaresto may kaugnayan sa Pogong may torture chamber umano at ni-raid din sa Pasay noon. Persons of interest tayo na involved sa mga kaso na hawak namin. Siya yung tinuturo ng mga witnesses natin na siya mismo yung gumagawa ng pang-torture dito sa Pogo Hub na ito. At yung pangalawa naman, siya yung tinuturo na nagdadala ng mga babae doon sa Porac Pogo Hub. You don't hurt people. 还有离谱打人。Yeah, you don't do that. You don't
Hello? Sasailalim sila sa mas malalim na investigasyon para sa nauna ng naihain na reklamong qualified human trafficking. Ang isa naman sa 52 Pinoy na naaresto rin kagabi, driver umano ng Pogo Bus sa Porac. Dati po kasi, pag Pilipino, pinagbibigyan natin dahil kala natin biktima. But pag paulit-ulit po namin nakikita yan, wala na po kami magagawa kundi i-charge na rin po sila. Sumasailalim sa proseso ng immigration profiling at pagkuha ng biometrics ang mga naarestong dayuhan. Yan ay para matiyak yung kanilang pagkakakilanlan, pati na yung kanilang immigration status at pananatili sa bansa. Haharap sila sa inquest proceedings para sa immigration violations. Inaalam din sa kanilang embahada ang estado ng mga dayuhan. Maghihigpit na rin ang inspeksyon ng Pasay LGU, lalo't napasara na nila noon ang ni-raid na scam hub. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na karapatan ng mga mamamayan na magpakita ng galit laban sa gobyerno. Katungod man na sa mga tao nga ipakita ang ilahang ang ilahang kasuko naman say constitutionally protected freedom of speech and expression sa ato ang lason. So saktora nga mahibalan namo kaming mga nagatrabaho sa gobyerno kung unsay gusto sa mga tao. Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatong ko lang palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Sabi rin ni Undersecretary Claire Castro, nang malaman ng Pangulo ang tungkol sa sinabi ng Vice Presidente, ay wala siya naging reaksyon dahil hindi raw dapat nanggagaling ito mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Hinihingan pa namin ang reaksyon dito, si Duterte. PNP gusto makausap ang Transportation Department kung pwedeng payagan ang mga emergency unit ng PNP sa EDSA busway. Kasunod dito na napaulat na pagdaan ng convoy sakay umano si PNP Chief General Romel Marbil sa busway noong Martes. Sa isang memo ng Highway Patrol Group noong 2024, tinukoy kung anong ibig sabihin ng on-duty ng mga sasakyan ng PNP na pwedeng dumaan sa busway. Hindi kasama riyan ang PNP marked vehicle na ginagamit para sa administrative duties tulad ng pagdalo sa mga meeting sa ibang ahensya. Hiningan pa namin ng komento rito si Marbil, ang PNP at DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Makabagong self-therapy sinusulong ng isang German medical company. Ayon sa kumpanya, nakatuon ito sa self-purification, regeneration at renewal para malinis ang katawan at maalis sa mga environmental toxin at iba pang lasa na maaaring magdulot ng sakit. Kasama rin sa kanilang mga programa ang medical massage at lymphatic drainage na nagpapagaan umano ng muscle tension, nagpapabuti ng daloy ng dugo at sumusuporta sa natural na paggaling ng katawan. International Artificial Intelligence Developer Company target mamuhunan sa Pilipinas para itaas ang kalidad ng teknolohiya. Ayon sa kumpanya, bumisita sila sa bansa para makapag-usap sa mga negosyante at maintindihan ang pangailangan sa iba't ibang sektor tulad ng kalusugan, seguridad at edukasyon. Nais din daw ng kumpanya na lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. 74 na araw na lang bago ang eleksyon 2025 at masugid ang panunuyo ng mga kandidato sa pagkasenador sa iba't ibang bahagi ng bansa. Saksi, si Ian Cruz. Tamang paggamit ng pondo ang binigyang diin ni Senador Francis Tolentino sa Cavite. Sa Quezon, tinukoy ni Benhar Abalos ang pag-aalaga sa kabataan. Isinulong ni Jerome Adoni sa Zambales ang aumento sa sahod. Makataong jeepney modernization ang isinulong ni Bam Aquino sa Batangas. Sa Metro Manila nag-ikot ang motorcade ni Senador Bong Revilla. Sa Cebu, tinalakay ni Senador Bato de la Rosa ang paglaban sa iligal na droga.
Sa Maynila, nagsilbing speaker sa pulong ng mga lokal na opisyal si Senador Bongo. Sa Cavite, maayos sa seguridad at digitalization ang isinulong ni Gringo Onasan, habang paglaban naman sa korupsyon ang binigyang diin ni Ariel Quirubin. Issue sa minimum wage ang binigyang tuon ni Senadora Amy Marcos. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mabilis na kumalat ang wildfire na sumiklab sa Ofunato, Japan sa gitna ng malakas na hangin. Natupok ang mahigit 80 gusali kaya libo-libong residente ang lumikas. Ayon sa ulat ng local media, tumulong sa pag-aapula ang mga military helicopter. Sa ngayon, hindi pa tukoy ang sanhi ng wildfire at iniimbisigan din kung may kaugnayan sa wildfire ang natagpuan ng mga rescuer na sunog na katawan sa lugar. Tumaas ang dividend rate o dividendo para sa mga miyembrong nag-iimpok sa Pag-ibig. 6.60% per annum para sa regular savings at 7.10% per annum naman sa MP2. Ibig sabihin, kapag mas marami ang ipon, mas mataas na dividendo ang makukuha. 2019 pa, nung huling tumaas sa ganitong level ang dividend rates. Mandato ng Pag-ibig Fund na lumikom ng savings mula sa mga miyembro nito at paandarin ang Provident Funds para sa mga pabahay. Binuksan na po ngayong araw ang Phase 3 ng Pasig River Esplanade na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang pinagandang tabing ilog, Pasig, ang magdurugtong sa Fort Santiago sa Esplanade na nasa likurang bahagi ng Manila Post Office. At kabilang sa mga dumalo, sina Senate President Chis Escudero, Chinese Ambassador Wang Xilian, GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, at ilang malalaking negosyante. Kapag nakompleto ang proyekto, makikita na raw ang potensyal ng Pasig River. At ngayon pa lang, unti-unti na raw nagbabalikan ang mga turista rito. Nahuli sa bitag na inilagay sa mangrove area sa Alabel, Sarangani, ang saltwater crocodile na ito. May habang mahigit 7 talampakan ang buwaya na na-turn over na sa Crocodile Park sa Davao City. Ang sa DNR, hindi pa malinaw kung ito ang buwayang nakitang lumalangoy sa Sarangani Bay noong September 2024. Kaya abiso nila sa publiko, maging mapagmatyag. Nag-abiso rin sila sa mga resort owners sa nasabing bayan na huwag munang payagan ang kanilang mga bisita na maligo sa dagat sa gabi. Just in time for Women's Month, bibida ang powerful Kapuso Ladies sa isang mystery murder series. Ito po ang Slay. Ang first ever View original series ng GMA Network na pagbibidahan ni Gabby Garcia, Mikey Quintos, Isabel Ortega, at Julie Ann San Jose. Ayon sa cast, tiyak na maraming babae ang makaka-relate sa kanilang mga karakter. But I'm pretty sure a lot of women can relate to each of our characters. Lahat tayo somehow can parallel to the personality of each character. Dumalo rin sa media conference ang Kapuso at View executives gaya ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Entertainment Group Senior Vice President Lilibeth G. Razonable, iba pang opisyal ng GMA, at si View Philippines Head of Content Garlic Garcia. Sa March 3, mapapanood na ang Slay sa View at soon on GMA Network. Ipinagdiriwang ngayong araw ang GMA Network Day sa New York State sa Amerika. Idineklara po yan noong isang taon sa pangunguna ng unang Pilipinong nahalal sa New York Assembly na si Steven Raga. At ngayong 2025, ipinagdiriwang din ang ika-20 anibersaryo ng GMA Pinoy TV na patuloy na maglilingkod sa overseas Filipinos saan mang sulok ng mundo. Happy GMA Network Day sa mga kapuso natin sa New York at happy 20th Anniversary GMA Pinoy TV. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi.
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.